Sa ngayon po, yun ang mapait na katotohanan. Meron tayong 101, di bali 120 section po tayo, 30 section per grade level, pero kulang po tayo ng 27 classroom. Ang maganda po doon ay ginawa nating shifting yung grade 9 at grade 10 para ma-accommodate yung kakulangan sa kwarto. Sa pagbubukas ng klase ngayong araw, isa sa problema pa rin ang kakulangan ng mga classroom sa ilang lugar gaya na lang sa Carmona National High School, kung saan ayon kay Jose Samson Jr. ang principal ng paaralan, ipinatutupad na lang ang shifting schedule upang ma-accommodate ang higit sa 5,000 estudyante ng paaralan. Tugon naman ng Department of Education o DepEd kaugnay nito ay kinakailangang agad ma-validate ang mga school sites nang sa ganon ay masimulang agad ang construction ng mga paaralan. So kailangan magbago yung current system na yun at nakikita ko yung early procurement activities na tinatawag. Ginagawa ho yan sa Department of Public Works. Sana gawin din namin dito in coordination with DepEd and DPWH. Mag-coordinate yung dalawang ahensya. Kaugnay nito, siniguro naman ni Education Secretary Juan Edgardo Sonny Angara na agad tinutugunan ng ahensya ang rehabilitasyon at pagsasaayos ng mga paaralang naapektuhan ng Bagyong Karina at Habagat. Well, meron tayong funds, no? I think nasabi yan ni DBM Secretary. I think whether it's 2 or 3 billion, we have to check. Pero yun, ma-access kagad yun to repair our school buildings. Bukod dito, ayon kay Secretary Angara sa kabuuan, maayos naman ang unang araw ng klase sa buong bansa, ngunit ikinalulungkot lang niya ang ilan ay di nakasabay ngayong araw. Okay, pero nalungkot nga ako na kailangan pa rin ipagpaliban yung pasukan doon sa ibang lugar, pero naintindihan natin yun dahil malakas pa rin yung ulan kanina. Higit 800 paaralan sa bansa ang ipinagpaliban muna ang unang araw ng klase ngayong araw, kung saan higit 800,000 na estudyante ang apektado. Maliit lang kasi yun wala pang siguro wala pang 2% of the whole country. So ibig sabihin yung 98% of schools nagbukas. Kaya isa sa tinitingnan ng DepEd ang pagkakaroon ng makeup classes o Saturday classes upang mapunan ang mga nawalang araw ng pasok. Usually ganun naman yun di ba? Kailangan pagka na-miss yung weekday, sa weekend mag-makeup. Plano rin ng ahensya ang institutionalisasyon ng blended learning dahil nakikita nila itong sagot upang matugunan ng learning loss sa mga mag-aaral. Well, definitely, I think option natin yun. Yun yung gandang option para hindi yung learning loss na tinatawag o yung pagkawala ng mga bata sa kanilang sa kanilang edukasyon ay hindi maging grabe. Pagka may ganong disaster sa kuna, meron tayong magandang sistema sa blended learning. At ipaprioritize natin yung mga schools na may shortages talaga. Samantala, inaasahan pa ng DepEd na madagdagan ang 20.5 milyong estudyante na nag-enroll para sa school year 2024-2025. May mga humahabol pa rin kasi hanggang ngayon na nag-e-enroll na mga bata ayon kay Secretary Angara. Well, usually naman continuous enrollment pa rin yan karamihan dyan nag-enroll 3 to 4 weeks after pasukan at bukas pa yan until September actually. Ngayon, plano ng Department of Education ang pagpapabilis ng pagtatayo ng mga karagdagang paaralan at pagpapaganda ng blended learning upang matugunan ang problema sa kakulangan ng mga classroom sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.